5 taon na ang lumilipas magmula ng parusahan ni Kanole si Tandang Naryo at nang maisipan ni Kanole na dalawin ang nasabing matanda, nagulat siya sa kanyang mga nasaksihan. "Magandang umaga po." "Ah, Kanole, ikaw pala. Kamusta? Mabuti naman at naalala mo kong dalawin." "Siyempre naman. Alam niyo, Tandang Naryo, lahat ng mga katulad mong nagbagong buhay, dinadalaw ko para na rin makasigurado kung talaga bang nagbago na kayo." "Kung ako lang tatanungin, sadyang ako'y nagbago na. Alam mo, masasabi ko sa aking sarili na ito pala ang pinakamasarap sa pakiramdam, ang pagbabagong buhay at pagtulong sa kapwa." "Ha? Ibig mong sabihin, tumutulong ka na rin sa tao?" "Oo naman. Tignan mo ang mga tao na yon." "Oo nga no. Saan sila pupunta?" "Dito sa akin." Bakit?" "Magandang umaga ho, Mang Naryo." "Magandang umaga, iha. Anong atin?" "Magpapatingin po sana ako. Yung anak ko po kasi, ang taas ng lagnat." Sige iha, pumasok ka lang sa loob." "Totoo ba to?" "Hindi nga. Yan ang nakalimutan kong sabihin sa'yo, na ako, magmula nung nagbago, nang gagamot na rin ako, Kanole." "Talaga? Baka naman naniningil ka ah?" Hindi ako naniningil. Katulad ng palagi mong sinasabi." "Tama." "Magaling." "Gusto ko yan." Dito ay natunghayan ni Kanole kung paano ang proseso ng panggagamot ni Tandang Naryo. Wala naman siyang maipintas dito dahil tama naman ang ginagawa niya. Pag-alis ng pasyente, tinanong ni Kanole kay Tandang Naryo kung talaga bang hindi na siya gumagamit ng abilidad niya bilang isang aswang. Paano raw kaya kung nakatapat siya ng kapwa niya? "Sigurado? Kahit na makatapat ka ng kapwa mo, tiyak na malalaman nila yun. Na ikaw, bilang isang albularyo dito sa Leyte, meron ding naitatago." "Alam ko yon. Pero hanggat kaya kong pigilan ang aking sarili, hanggat kaya ko pang i-handle ang laban, hindi ako aamin at ipakikita ko sa kanya na siya'y nagkakamali sa kanyang akala." Ayos pala. O paano ka panalig? Magpapaalam na ako." Teka lang, saan ka pupunta?" "Meron kasi akong lakad eh. Importante din. Alam mo naman tayo, ipinanganak tayong ganito at hindi tayo pwedeng mapirmis sa iisang bahay." "Mag-iingat ka ah. Kung sakaling ano man ang mangyari, huwag kang mag-atubili. Magpadala ka sa akin ng mensahe. Maririnig ko yan." Sige." "Teka, sino tong batang to?" Apo ko yan." "Apo? Magandang umaga po, Mamang Nole." "Teka, ilang taong ka na, iho?" 11 po." 11? Tandang Naryo, kaninong anak to?" Ang totoo niyan, anak yan ng pamangkin ko. Alam mo naman na hindi ako nagkaanak. Kaya ayun, kinupkop ko na yung bata. Kaya ba, ang gustong mangyari ng ama ng batang yan, hawahan din siya ng mga nakasanayan nilang aktibidad. Siyempre ako bilang nagbago, naawa ko sa bata kaya't kinupkop ko. Alam mo ba, ang sobrang hirap na pinagdaanan ko bago ko makuha ang bata na yan." Sadya nga namang nakaka-proud. Hindi ko akalain na manghahawa ka pa pala ng kabutihan." "Oo naman." "Mamang Nole, aalis na po ba kayo?"
Oo eh. Dito ka lang ah. Babantayin mo ang iyong lolo Naryo. Opo, Mamang Nole. Alam niyo po ba, yung mga kamag-anak namin, minsan nakikita kong umaaligid dito. Gusto ko silang lapitan eh. Pero sabi ni Lolo Naryo, wag daw po. Kasi masama po sila. Talagang masama sila, Apo. Hinding-hindi kita ibibigay sa kanila kahit na ano pang mangyari. Kasi masama ang impluensyang dating nila. Yun na nga po, Lolo, ang palagi kong iniisip. Tsaka kapag pumapasok po ako sa eskwelahan, minsan po yung mga kalahi natin, nakikita kong mga nagmamasid. At pagka merong pagkakataon gusto nilang lumapit sa akin. Ha? Talaga, Apo? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi po, Lolo, natatakot po ako eh. Baka po sugurin nyo sila. Hindi. Hindi ko yun susugurin na po. Maliban lang kung sasaktan kanila. Hindi naman po ako sinaktan. Tsaka kagabi, Lolo Naryo, masarap na po yung pagkakatulog nyo habang umuulan. Narinig ko po si Gaban. Si Gaban? Opo, yung pinakapuno po natin. Ano? Nalaman na ni Gaban na nandirito tayo. Anong itsura ni Gaban? Malaking tao po siya na maitim. Tapos habang papalayo po siya sa akin, nung nakasilip ako sa bintana, bigla po siyang naging magandang babae. Ano? Imposibleng nagagawa ni Gaban ang ganon. Walang imposible yon, kapanalig. Basta mag-iingat kayo. Sige. Lumakad na si Kanole nung mga oras na yon. Nasa lubong niya ang isang pamilya na sa palagay niya'y pupunta sa bahay ni matandang Naryo. Wala namang kakaiba sa pamilya na yon, kaya't hindi na niya sinundan pabalik. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa narating niya yung isang kubong parang walang katao-tao. Nang medyo malampasan na ni Kanole ang nasabing kubo, bigla siyang napahinto dahil ramdam niyang may mga sumisilip. May tao pala. Hindi ko po sinasadya na magulo ko ang inyong tahimik na pamumuhay. Ako lang naman po'y makikiraan. Amoy albularyo! Wika nung isang lalaki at agaran itong lumapit sa kanya. Saan ka pupunta? Dayo! Makikiraan lang. Ang tanong ko, sagutin mo. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa kaibigan kong Dato. Dato? Oo. Bakit? Wala. Umalis ka na. Gaban. Sino kaya yung taong yon? Hindi ko alam. Pero meron akong kakaibang nararamdaman sa kanya. Malalaman din natin yan. Dito napag-alaman ni Kanole na yun pala yung sinasabing si Gaban, ang puno ng kanilang lahi kung saan nagmula si matandang Naryo. Yung pala si Gaban. Ngayon alam ko na gagawin ko. Dumako tayo sa sitwasyon ng maglolo. Kasalukuyang ginagamot ni Tandang Naryo ang pasyente nang biglang may matandang babaeng pumasok. Ang wika nito sa kanila ganito: "Huwag masyadong magpakakampante sa umaastang albularyo. Hindi nyo lang naitatanong, mga pasyente, ang taong yan ay aswang. Pinasasakay niya lang kayo at kapag nakuha na niya ang inyong loob, kakainin niya ang inyong mga laman." Baliw na matanda! Umalis ka sa aking tahanan! Aalis ako, pero may katotohanan ng sinasabi ko. Mag-iingat kayo sa kanya.
dahil siya ay isang huwad na albularyo. Alis! Mang Naryo, sino ba'y matandang yun? Iha, hindi ko siya kilala. Mang Naryo, yung matandang yun, palagi ko ho siyang nakikita ron sa kabayanan. Lagi siyang namamalimos. Ano po bang meron sa matandang yun? Iho, wala akong ideya kung sino siya. Kilala niyo naman ako. Basta't wag na lang kayong maniniwala sa mga haka-haka ng mga tao. Opo, Mang Naryo. Sige po. Pag-alis ng mga pasyente, napaisip si matandang Naryo na hindi kaya't ito na ang simula ng pagbabalik ng kanyang mga kalahi. Sa pagbabagong buhay kasi ni Mang Naryo, maraming mga kalahi niya at mga kapanalig ang nagalit sa kanya dahil nga tinalikuran na ni Mang Naryo ang kanyang mga nakasanayan. Isang gabi, patulog na sana si Mang Naryo nang biglang ang kanyang apo ay nagsisigaw sa likod. Lolo! Sigaban! Sigaban po, Lolo! Napabalikwas si Mang Naryo sa kanyang higaan at madali ang pumunta sa kwarto ng bata. Nakita niyang nakabukas ang bintana sa kwarto pero wala roon si Gaban. Lolo, hindi ako maaring magkamali. Si Gaban po yung nakita ko, Lolo. Kinukuha niya ako, Lo. Pilit niya akong inaabot. Ganun ba? Hindi ako makapapayag na kukunin ka ni Gaban. Sandali lang. Pumasok si matandang Naryo sa kanyang kwarto at kinuha yung ibinigay sa kanya ni Kanole na isang napakatalas na punyal. Hindi basta-basta ang punyal na yun dahil gawa ito sa pinagsamang bato at bakal at punong-puno rin ng usal. Gaban! Ako harapin mo! Huwag mong pag-intrisan ang apo ko! Gaban! Nasaan ka, Gaban? Kahit na anong lakas ng sigaw ni Mang Naryo, hindi nagpapakita yung tinatawag niyang Gaban. Maya-maya pa yung bata sa loob ay nagsisigaw. Lolo! Si Gaban nandito siya, Lolo! Pagpasok niya, nakita niya si Gaban na hawak-hawak na sa leeg ang bata. Pero mabilisan itong binitiwan ni Gaban nang makita siyang may hawak-hawak na kakaibang punyal. Naryo, ang huwad na albularyo. Huwag ka nang magkunwari pa. May araw ka din, babalik ka rin sa iyong nakasanayan. Hindi, Gaban. Halika rito, harapin mo ko. Ako'y nagbagong buhay na. Huwag niyong sirain ng maganda kong buhay. Humanda ka sa susunod na buwan. Dahil pag dumating ang kapistahan, ikaw at ang iyong apo ang aming ihahanda sa hapunan. Hindi kami mandaragit ng ibang mga tao dahil kayo ang aming napag-usapan. Pagkatapos noon ay madali ang lumaya si Gaban. Habang ito'y papalayo, pinagmamasdan siya ni matandang Naryo. Tunay ngang nakakapagpalit ito ng anyo. Kung kanina mukha siyang taong nakakatakot, biglaan na lang siyang naging isang malaking baboy at tumakbo ng mabilisan. Apo, ayos ka lang? Opo, Lolo. Ayos lang po ako. Nakakatakot po si Gaban. Kung nakita nyo lang kanina, bago kayo dumating, meron siyang malaking sungay na dalawa sa ulo na para bang sa kalabaw. Diyos ko, anong ginawa ni Gaban sa kanyang sarili? Imposibleng nagsangla siya ng kanyang kaluluwa. Hindi ko po alam, Lolo. Lo, lumipat na po tayo ng bahay. Gusto ko yan. Kaya lang paano? Hindi ko alam, Apo, kung saan ba tayo dapat na lumipat. Pero gagawin ko ang lahat para makalayo sa kanila. Ayoko nang bumalik sa dati kong nakagawian. At kahit nasabihin na ako'y bumalik, tiyak na ihahanda nila tayo sa kapistahan.
Lolo, natatakot po ako, Lolo. Huwag ka matakot, Apo. Hindi ka pababayaan ng Lolo. Opo. Lo? May tao? Oo nga. Hindi ko malaman sa sarili ko kung bakit magmula nang ako'y nagbago. Sandali! Magmula nang ako'y nagbago, hindi ko na nararamdaman kung anong uri ba yung mga taong dumaraan sa atin. Sandali lang! Buksan niyo ho ito! Magpapagamot po kami! Ano pong kailangan po nila? Nandiyan ba si Matandang Naryo? Nandito po. Bakit po? Tagin mo. Opo. Lo, may pasyente. Nakoy, gabi na, Apo. Sabihin mo sa kanila na bumalik na lang bukas. Hindi. Anong babalik bukas? Ngayon. Ngayon mo ko gagamutin. Sino ka ba, ha? Ako si Tingal. Tingal? Teka, kilala ba kita? Hindi mo ako kilala, pero ikaw kilala ko. Matunog na matunog ang pangalan mo sa baryo. Alam mo bang, lahat ng mga tao doon ay hangang-hanga sa'yo. Bukod sa hindi ka naniningil ng mga pasyente mo, talaga namang napapagaling mo. Sige nga, pagalingin mo ako. Teka nga, Tingal. Ano bang problema mo, ha? Lasing ako. Gusto ko tanggalin mo lasing ko. Tapos itong bata mong maliit, ipalinis mo sa kanya yung mukha ko. Meron akong date. Ano? Ulitin ko pa ba, ha? Tanggalin mo pagiging lasing ko. Albularyo kaya, di ba? At ikaw naman, bubuet. Linisin mo mukha ko. Meron akong date mamaya pag sikat ng araw. Ba't ko lilinisin yung pangit mong mukha? Kahit magsabon ka pa ng maraming-marami, maitim ka pa rin. Aba tong batang to. Subukan mo, sige. Mang Naryo, hindi tayo magkaaway. Hindi naman pala eh. Kung utusan mo kami, para bang nabili mo na ang pagkatao namin? Mang Naryo, kalma ka lang. Makakala mo di ko alam kung sino ka, ha? Kaya nga, lahat ng gusto ko, gawin mo. Dahil kung hindi, mapapahiya ka sa baryo. Hoy, Tingal, kahit sabihin mo sa mga tao kung sino ba talaga ako, wala akong pakialam. Wala namang maniniwala sa'yo dahil hindi ganyan ang pagkakakilala sa akin ng mga tao sa baryo. Sige, sabi mo eh. Paglabas ni Tingal, bigla na lamang silang inulan ng napakaraming bato. Mabuti na lang at hindi namang kalakihan ng mga bato, kaya't hindi tumagos sa kanilang kubo. Buisit na Tingal na yan! Tingal! Huwag kang babalik dito! Lolo, napansin ko lang po, magmula nang dinalaw tayo rito ni Mang Noli. Bakit po ganon? Parang lapitin na po tayo ng mga masasamang tao. Napansin ko rin yon. Pero hindi ibig sabihin noon ay dapat nating sisihin si Kanole sa mga nangyayari. Dapat nga'y ipagpasalamat natin ang pagdating niya dahil nalaman niyang tunay nga akong nagbagong buhay na at tumutulong pa ako sa kapwa. Nang dahil dun, Apo, mas lalo kong pag-iigihin ang aking pagbabagong buhay. Kahit na anong gawin ni Punong Gaban at ng kanyang mga alipores, hinding-hindi na ako babalik sa dati kong nakagawian. Sige po, Lolo, mamanahin ko po yan. 4 na araw ang lumipas. Wala namang nanggulo sa kanila. Tuloy siya sa panggagamot sa mga taong dumarating sa kanilang bahay. Hanggang sa isang araw, si Mona Lisa ay pumunta sa kanila. Si Mona Lisa ay dati niyang naging pasyente na labis-labis ang pagpapasalamat. Ano po yon, Ate Mona Lisa? Nandyan ba si Mang Naryo? Opo, bakit po? Piste, pwede ba kayong pumunta sa bahay? Kailan po? Ngayon. Lo! Nandito po si Ate Mona Lisa. Lolo! Ay, ano yan? Ako'y nakahiga, medyo masama ang pakiramdam. Mang Naryo, ako po ito, si Mona Lisa. Pupuntahin ko po sana kayo sa bahay.
Ganun ba? Sige. Anong oras ba, iha? Kahit po sana ngayon. Kasalukuyan na po kasi nagkakainan dun eh. Nang bigla ko po kayong maalala. Sige. Susunod kami ng apo ko. Sige. Naligo lang si Mang Naryo at nagpunta na sa bahay ni Mona Lisa. Pagdating niya roon, napakaraming tao. Nakatingin sa kanila ang lahat ng mga bisita at mga nakasimangot. Para ba kasing hinuhusgahan nila ang maglolo dahil nga sa kanilang kasuotan. Lo, makakahiya po dito lo. Ba't ganti mga tao? Nakatingin sa atin ng ganyan? Siguro, ngayon lang sila nakakita ng taong bundok. Palibhasa, ang suot natin ay gusgusin. Ang itsura ko'y mahaba ang balbas, na mahaba ang buhok. Mukha na akong ermitanyo. Mang Naryo! Pasok po kayo! Salamat Mona Lisa. Alam mo'y, muntik na kaming mapaatras eh. Bakit naman po? Kasi, iba tingin ng mga tao sa amin. Para ba silang nang hihusga sa tingin? Naku, wag niyo hong pansinin ang mga yan. Mga dayuhan lang din sila rito, mga kamag-anak, kaibigan. Pare-parehas lang po kayo rito na nakikipiesta. Mabuti naman. Siya nga pala iha. Ang kakainin lang namin ng apo ko, manok at gulay. Baboy po. Hindi. Ayoko. Bakit po? Kasi nanghihina ang aking katawan. Tsaka masama sa katawan ng baboy. Sige po. Lolo, pwede ba akong tumikim ng isdalo? Oo, pwede yon. Habang kumakain ang maglolo, may lumapit sa kanila na isang lalaking may katangkaran. Happy Fiesta ho. Happy Fiesta rin ho. Mabuti naman ho at napunta kayo rito. Ayon sa mga taong napagtanungan ko, kayo ho ay taga-bundok. Ako si Naryo. Tama. Tama nga sinabi sa akin ng mga tao. Kayo si Mang Naryo, yun ang gagamot na taga-bundok. Siya nga ho pala. At ako naman si Philip. Ikinagagalak kitang makilala, Philip. Siya nga pala, Mang Naryo. Katulad nyo ay bisita lang din ako rito. Pasensya na kung iba ang tingin ko kanina sa'yo. Medyo nagulat lang kasi ako, pero humihingi po ako ng kapatawaran. At isa pa, meron ho sana akong sadya sa inyo. Ano yan, Philip? Gusto ko sanang patignan sa'yo ang aking anak. Kasi pag pinatitignan namin siya sa doktor, walang masabi ang doktor. Alam mo gusto ko na nga magalit pero nagpipigil lang ako kahit na sabihing marami na akong inuubos sa ospital. Maaari ho ba? Sige. Tatapusin lang namin tong pagkain. Sige ho, at sabay-sabay na ho tayo. Wag ho kayo mag-alala. Hindi ho masasayang ang pagpunta nyo sa bahay. Babayaran ko kayo ng sobra. Lolo, babayaran daw po tayo. Philip. Hindi ako tumatanggap ng anumang bayad. Mainam ho kung ganun. Yan ang tunay na albularyo. Pagkatapos nilang kumain sa handaan, pumunta sila sa bahay nila Philip. Kaya pala siya nakikipista dahil hindi pala siya taga roon dahil taga kabilang baryo. Habang sila'y nasa loob ng tricycle, napansin ng bata na bakit parang may sumusunod yata, pero sa tuwing lilingunin niya sa likod, wala naman. Nandito na ho tayo. Ang laki pala ng bahay mo, Philip. Hindi ba't nakakahiya namang tumungtong sa bahay mong maganda tapos ganito ang aming kasuotan? Alam niyo ho, Mang Naryo, maraming pumapasok dito sa bahay ko na maganda nga ang kasuotan pero mapanghusga naman. Mas gugustuhin ko nang papasukin sa aking bahay yung mga katulad niyong mukhang gusgusin pero malaki ang paggalang. Ang talinhaga mo magsalita, Philip. Gusto ko yan. Tara ho, pasok po kayo ng
makita niyo ang aking bahay. Pagpasok nila sa loob, nakita nilang merong batang payat na halos ngiwi na rin ang muka. Lo? Kawawa naman yung bata, Lo. Kaya nga, Philip, ano bang sabi ng doktor? Ewan ko ba? Sa totoo lang, halos maubusan na ako ng pag-asa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya nga't nagbabakasakali ako sa inyo. Sige, titignan ko. Nang hawakan ni Mang Naryo ang ulo ng bata, dito ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang muka ng isang matandang babae na tumatawa habang may hawak-hawak na manika at kandila. Por Diyos por Santo! Bakit ho? Ano hong nakita nyo? Ewan ko, hindi ako sigurado pero may matandang nasa dilim at merong hawak na manika at saka may kandila. Alam mo, Philip, hindi talaga ako ganitong klase manggamot pero nang hawakan ko yung bata bigla kong nakita yon. At saka isa pa, parang namumukaan ko ang matandang yon. Nung hawakan naman ng bata yung pasyente, ultimong ang apo ni Mang Naryo ay nakita yung itsura ng matanda. Lo? Parang kilala ko yung matandang yun, Lo. Ha? Saan? Hindi kaya't siya yung matandang nagsabi dun sa bahay ng kung ano-ano? Ha? Oo nga. Naalala ko na. Philip, ang matandang yon ang salarin. Pero, mahirap siyang kalaban. Anong ibig niyong sabihin, Mang Naryo? Lalabanan niyo ang matandang gumagawa niyan? Bakit? Napapano ba anak ko? Kinukulam ang anak mo. Ha? Isa sa dahilan ng pangungulam ng mga ganyan ay inggit. Inggit sa kapwa. Lahat gagawin nila para kayo mapabagsak. At sinong matanda yon? Sabihin niyo ho sa akin at ako mismo ang pupuksa sa kanya. Salot siyang mangkukulam siya. Ang totoo niyan, hindi ko siya kilala. Pero, Philip, bigyan mo ko ng maghapon. Natitiyak ko sa'yo na malalaman ko kung sino siya at kung saan siya nakatira. Philip, hayaan mo akong kumilos. Huwag ka nang gumalaw. Pwede kang makulong. Hindi baling ako na lang. Dahil sa marami akong kasalanan, Philip, dapat ko rin yung pagbayaran. Hindi ho. Ako po ang humingi sa inyo ng tulong Kaya't ayaw kong mapano kayo. Huwag kayong mag-alala. Kung usapang impluensya, marami ho ako dyan. Itataya ko lahat. Uubusin ko ang aking kayamanan. Papaslangin ko matandang yan. Inobserbahan ni Mang Naryo ang pasyente sa loob ng maghapon. Tunay nga ang sinabi ni Philip na minsan ay bigla na lamang sisigaw yung bata at iiyak, tapos magsasabi ng kung ano-ano. Nang masaksihan ito ni Mang Naryo, dito niya napansin na kapag ganun pala ang sinasabi ng bata ay nakasapi na ang nasabing mangkukulam sa pasyente niya. Maya-maya pa, nang magsalita muli yung bata, boses na ng matanda ang nangingibabaw. Hindi ko lubos akalain na hanggang dito ba naman, Naryo, ay makakarating ka. Huwag mo nang takpan pa ang mukha mo. Alam ko ang kulay ng balahibo mo, Naryo. Ngayon sabihin mo sa akin, anong gagawin mo? Lalabanan mo ko? Isang huwad na albularyo? Albularyong aswang? Parehas lang tayo ng kulay ng dugo. Kulay itim. Kaya huwag kang magkunwari. Wala ka rin kayang gawin sa buhay. Hoy, ikaw matandang mangkukulam ka. Meron ba akong kasalanan sa'yo? Kami ng pamilya ko. Ba't mo ito ginagawa sa amin? Bakit? Naiinggit ka ba sa pamumuhay namin? Mabait akong tao. Kung kailangan mo ng makakain, pwede kang lumapit sa akin.
Huwag mo kaming daanin sa ganito! Ganun ba? Philip, minsan na akong lumapit sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Imbis na ako'y inyong kaawaan, pinagtabuyan nyo ko at hiniya sa maraming tao. Ano? Hindi ko matandaan. Wala akong maalala na meron akong ginaganyan na matanda. Mababa ang puso ko pagdating sa mga matatanda dahil meron akong nanay at meron din akong lola. Sino ka ba, ha? Isipin mong maigi, Philip. Isipin mong maigi. Tama na yan. Philip, alam ko na kung sino siya. Talaga? Alam mo na kung sino ako? Sige. Sino ako, ha? Naryong aswang, huwad na albularyo ng Leyte. Dahil sa matinding galit ni Philip, napabunot siya ng baril sa kanyang bag. Pinigilan siya noon ni matandang Naryo, baka kasi maputokan niya ang kanyang anak. Salamat ho, Mang Naryo. Dahil naitatama niya ang aking kamalian. Philip, huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa'yo, bukas na bukas, bago sumikat ang araw, patay na ang matandang yan. At paano mo gagawin yon? Albularyong aswang? Ha? Paano? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Dahil sa merong abilidad si Mang Naryo na magtanggal at magpalayas ng sapi, hindi siya nahirapan na paalisin ang nakasapi sa kawawang bata. Kinausap niya si Philip na kung maaari ay dito lang muna ang kanyang apo dahil aasikasuhin niya ang problema. Pumayag naman si Philip sa kagustuhan ni Mang Naryo at ang batay naging feel at home naman sa bahay ni Philip. Lumakad si Mang Naryo sa gabing yon. Pilit niyang hinahanap ang tagong bahay ng mangkukulam hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon nasa lubong niya si Gaban at si Tingal. Gaban! Ha! Hindi na pala natin kailangan pang pumunta sa bahay ni Naryo. Tignan mo ang pagkakataon. Heto siya sa ating harapan. Hoy matanda! Baka akala mo nakalimutan ka na ng ating lahi. Napakaswerte ng pagkakataon. Hindi na namin pang kailangan pang magpagod. Paraanin niyo ako. Hindi kayo ang sadya ko rito. Wala kaming pakialam kung saan ka pupunta. Ngayon, matandang Naryo, ipakita mo sa amin ang pagiging aswang mo. Hindi! Matagal ko nang tinalikuran ng ganyan. Ayoko nang balikan pa ang aking nakasanayan. Kung hindi mo yung gagawin, wala kang laban sa amin. Mabilis na dinamba ni Tingal at ni Gaban si Mang Naryo. Buti na lang talaga dahil nasa kanya pa rin ang punyal na ibinigay sa kanya ni Kanole, kaya't nang masugatan yung dalawa, nahirapan silang paghilumin ang kanilang mga sugat. At ang pakiramdam ni Gaban at ni Tingal para bang mas lalong nanunuot yung sakit sa buo nilang katawan. At saan galing ang punyal na yan? Hindi ba't yan yung ipinakita mo sa akin nang nagpunta ako sa inyo? Ito ay galing sa aking kaibigang albularyo. Ibinigay niyo ito sa akin para ipanglaban sa inyo. Mga salot kayong mga kalahi ko. Ayun naman pala. Ngayon alam na namin sa susunod. Tara na, Tingal. Pag-alis nung dalawa sa harapan ni Mang Naryo, nagpatuloy na siya sa paglalakad. Hindi naman pala kalayuan yung bahay ng mangkukulam. Kaya't pagtungtong niya sa nasasakupan ng mangkukulam, nakaramdam siya na parabang ang dami-daming boses, tapos may mga nakatingin sa kanya.
O matandang aswang, ha? Pupunta ka rito sa aking teritoryo nang hindi ka handa para sabihin ko sa'yo. Pagtungtong mo pa lang dito sa aking nasasakupan, ako'y handa na at ang aking mga tagapagbantay sa buong paligid. Humanda ka dahil pasasabugin ko ang ulo mo nang hindi kita hinahawakan. Habang umuungol si Mang Naryo, naramdaman niyang may lumabas na dugo sa kanyang tenga, sa bunganga, sa ilong, pati na rin sa mata. Kasabay kasi noon ang pag-uusal ng matandang mangkukulam ng kakaibang orasyon. Tama na! Hindi ko na kaya! Nagsisisi ka na ba ngayon? At kung bakit ka nakailam sa problemang yun? Gusto ko yung nakikita ko, Naryo. Gustong gusto ko. Humanda ka. Sasabog na ang utak mo. Biglang natigilan ang matandang mangkukulam nang makita niyang mayroong lalaking naglalakad papunta sa kanilang pwesto at ang tingin niya sa lalaking yun ay parabang nagliliwanag. O hindi! Sino itong taong to? Aray! Tigilan mo na yung matanda. Kaya pala sa tuwing daraan ako dito, palagi kong nararamdaman na merong kakaiba. Sino ka ba? Ha? Ba't ka nakikialam? Lumayas ka na rito kung ayaw mong pasabugin ko rin ang utak mo. Hindi ako natatakot. Gawin mo ang gusto mo. Ako si Nolesto, kapanalig ni Tandang Naryo. Kanone! Huwag ka makialam! Bakit? Sa palagay mo kaya kitang pabayaan? Ganyan na sitwasyon mo. Kinakailangan mo nang humingi ng tulong. Sige. At ikaw matanda, ano bang problema, ha? Sino ka ba talaga? Imposibleng hindi ka maapektuhan ng mga pinakakawalan kong orasyon dito sa paligid at ang mga pinakakawalan din ng aking mga tagapagbantay. Sabihin na natin na hindi ako tinatalaban ng kung anumang pinakakawalan mong orasyon. Kasi, kung siya ay kaya mo, dahil parehas kayo, pues ibahin mo ko. Kayang-kaya kitang ibaon dito sa pag-aari mo at kasama yung mga pinagyayabang mong tagapagbantay. Habang sinasabi yun ni Kanole, nakita niyang sa likod ng malaking puno ay biglang merong sumilip. Meron pa itong hawak na tabako, kaya't ang buong paligid ay napuno ng usok. Pakialamero, humanda ka. Galit na ang mga bantay kong kapre sa paligid. Kasabay ng paglabas ng napakakapal na usok, yung pagdating ni Tingal at ni Gaban. Ha! Tignan mo, Gaban! Tignan mo! Mamamatay na si Mang Naryo! Tignan mo! Dumudugo ang kanyang mga mata, ilong, tenga at bunganga. Kundi ako nagkakamali. Pag tinanggal natin ang salawal ng matandang yan, pati yung nasa likod, dumurgo! Kayo pala yung sinasabing si Gaban at si Tingal. Teka, ikaw yung albularyong dumaan sa aming nasasakupan. Huwag mo sabihin, magkakilala kayong dalawa. O tama ka. At ako rin ang siyang dahilan kung bakit matagal nang nagbago si Mang Naryo. Gaban, delikado tayo. Talagang delikado tayo sa taong yan. Oo. Saan kayo pupunta? Magsama-sama kayo. Pati ikaw matanda. Alam nyo, ako yung klase ng taong nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga katulad ninyo. Pero sa nakikita ko wala nang pagbabago pa sa inyo, kaya't nararapat lang na kayo'y tapusin. Bigla na lamang nagpulasan si Gaban at si Tingal hanggang sa naiwan na lang ang matandang mangkukulam. Pilit na inuutosan ng mangkukulam ang kanyang mga tagapagbantay na salakayin si Kanole, pero pati ang mga yon
ay biglang nagsigsitago sa kani-kanilang tahanan. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit ayaw nyo kong sundan? Lumabas kayo dyan. Sugurin nyo ang taong to. Hindi nila ako kaya. Kaya sila nagtago. Alam mo ba? Yung mga tagapagbantay mo, meron din ako niyan. At higit pa sa mga tagapagbantay mo ang kanilang kakayanan. Kailanman tanda, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Tatalunin ng liwanag ang kadiliman. Umuusal pa rin ang nasabing mangkukulam, pero maging kay Mang Naryo, wala na itong epekto. Hanggang sa nang makabawi si Mang Naryo, inundayan niya ng suntok sa muka ang mangkukulam. Aray ko! Bakit ba galit ka sa akin? Ikaw nga itong kusang pumasok sa kaguluhan. Hindi ka naman sangkot dito, Mang Naryo. Ngayon, alam mo kung tawaging Mang Naryo. Samantalang, kanina, masyado mo kong hinuhusgahan. Masama bang magbagong buhay? Sandali, Mang Naryo. Ano yon? Kanole? Saan nga bahay nito? Doon! Sa likod ng malaking puno. Ang bahay niya ay nasa ilalim ng punong yan. Nariyan ang pinto. Sige. Teka, anong gagawin mo? Ika, saan ka pupunta? Huwag kang papasok sa aking tahanan. At bakit hindi? Karapatan kong gawin yun. Karapatan kong tapusin ka. Sa pagpasok ko sa bahay mo, sisiguraduhin ko sa iyo na lahat ng merong ka ay mawawala. Wag! Huwag kang papasok dyan! Wag! Huwag kang papasok dyan! Pagpasok ni Kanole sa loob ng bahay ng matanda, ramdam na ramdam nito yung kanyang panghihina. Kahit na walang ginagawa si Mang Naryo, bigla na lamang napaluhod sa lupa ang matandang mangkukulam. Anong ginawa niyo? Matagal kong pinaghirapan na makamit ang gantong klase ng husay sa larangan ng lihim na karunungan. Bakit niyo tatanggalin ang aking mga pinag-ipunan? Hoy, hindi kita inaano. Si Kanole ang gumawa noon. Matandang mangkukulam, ito pala karugtong ng iyong buhay. Puso. Ano to? Puso ng engkanto? Akin na yan! Ibalik mo yan sa akin! Importante sa akin yan! Hindi. Sa sobrang sama mo, pati puso ng engkanto kinuha mo. Ano to? Dagdag lakas? Dagdag buhay? Dagdag kaalaman? Akin na yan! Parang awa mo na! Hindi. Babasagin ko to. Wag! Wag! Kahit na napapaluhod na ang matandang mangkukulam sa pagmamakaawa, hindi pa rin ibinigay ni Kanole yung hawak-hawak niyang bote nang merong langis at merong puso sa loob na kumikibot-kibot pa. Maya-maya pa, binuksan ni Kanole yung garapon. Puso nga ito! Puso ng mga engkanto. Akin na yan! Ibalik mo yan sa akin! Hindi. Pasensyahan tayo. Nagkamali nga lang si Kanole dahil nang durugin niya sa kanyang kamay ang pusong nasa bote, kasabay nun ang pagkamatay ng matandang mangkukulam. Ano? Ibig sabihin, ito nga ang karugtong na buhay niya? Kanole, huwag kang magsisi. Dapat lang yon. Pero ayaw na ayaw kasi ni Kanole na siya'y nagkakamali pagdating sa ganung bagay. Ganun pa man, wala na siyang magagawa. Pinasok nila yung loob ng bahay ng matanda at dito nila nakita ang nagkalat na mga letrato at pangalan. Sinunog nila ang buong bahay, kasabay nun ang pagkasunog ng malaking puno kung saan nakalagay ang pintuan ng bahay. Isinama ni Mang Naryo si Kanole sa bahay nila Philip. Laking gulat nila dahil yung batang pasyente ay nakatayo na at kumakain ng lugaw. Lolo,
Magaling na po yung pasyente. Ano pong ginawa po ninyo? Uy, si Mang Noli yun ah. Mang Naryo, isang oras pa lang ang nakakalipas. Mula nang makalis ka, naging ayos na yung anak ko. Mang Naryo, tatanawin kong isang napakalaking utang na loob ang ginawa mong ito. Philip, siya nga pala si Kanole, isang albularyo rin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita kami sa lugar kung saan haharapin ko na sana yung matandang mangkukulam. Ganun ho ba? Ikinagagalak ko ho kayong makilala, Mang Noli. Salamat po. Kamusta yung bata? Ayos na siya. Magaling na siya. Maraming salamat ho sa tulong. Siya nga pala. Eto, tanggapin niyo ito. Ano yan? Kaunting tulong. Nako, hindi ko ho yan matatanggap. Sige na ho, Mang Naryo. Hindi po talaga. Tama po siya. Hindi po kami tumatanggap ng anumang pera ng kapalit ng pagtulong namin. Ang sarap sa pakiramdam, no, Mang Naryo? Tama. Napakasarap sa pakiramdam. Kanole, buhay pa si Gaban at si Tingal. Huwag ka mag-alala. Nandito pa rin naman ako eh. At saka isa pa, tapos na kaming mag-usap ng kaibigan kong Dato. Dato? Totoo ba narinig ko, Mang Noli? Meron pa bang mga dato sa panahon na ito? Meron pa, Philip. Ang totoo niyan, hindi nawawala ang ganyang lahi. Maaring nakakalimutan, pero yung lahi, nariyan pa rin. Talaga? Ibang klase. Hindi ako makapaniwala. Kasi sa kwento lang ito ng mga ninuno ko. Teka nga, paano nyo nakilala ang mga dato? Tsaka, kung titignan ka, tapos ako, di hamak ang tanda ko sa'yo. Sa itsura. Philip, sabihin na nating Mas matanda ako sa'yo. Talaga? Paano? Paano nangyari yun? Philip, ang isang tanyag na albularyo na isang inborn ay hindi basta-basta tumatanda. Sige na, Philip. Kailangan na naming umalis. Teka sandali ho. Ano bang pwede kong gawin? Para kahit paano makapagbalik ng pasasalamat sa inyo. Ano? Makapagbalik ng pasasalamat? Oho. Kanole, paano ba ito? Philip, hindi kami magsasabi ng kung ano. Bahala ka na kung anong gagawin mo, basta tandaan mo. Hindi kami tatanggap ng salapi bilang pasasalamat. Sige, ako na hong bahala. Makalipas ang isang linggo, ikinagulat ng maglolo dahil dumating si Philip na sakay ng isang sasakyan at nagbaba ng napakaraming kung ano-ano. Ito na ho, ang aking pasasalamat. Alam kong hindi kayo tumatanggap ng salapi. At alam ko rin naman po na itong binigay ko ay hindi nyo sosolohin. Dahil sa napansin ko, marami palang mga katutubong nakatira dito. Tama. Ipamamahagi ko yan sa mga katutubo. Salamat, Philip. Salamat. Lumipas pang muli ang isang araw. Tumagsana naman ang pasyente. Habang nasa kalagitnaan ng panggagamot, si Tandang Naryo, napansin niyang parang humihina ang kanyang abilidad. Kasi meron siyang pasyente na hindi tinatalaban ng kanyang orasyon. Kasabay nun ang malakas na paghagalpak ng dalawang boses. Alam na namin, Naryo, kung ano ang iyong kahinaan. Tama. Alam na namin ang kahinaan mo. Kaya humanda ka. Katapusan mo na. Lolo, sino yung mga yon? Saan ang gagaling mga boses na yon? Ang lalakas nilang tumawa, Lolo. Hindi ko rin sila nakikita. Pero isa lang ang sigurado. Gumagamit sila ng sabulag
at kinokontra nila ang aking panggagamot. Ano ba naman yan, Mang Naryo? Bakit hindi mo na ako mapagaling? Iho. Iha, babae po ako. Iha, sandali lang. Ako muna yung magdidebosyon. Ha? Sayang lang punta ko rito. Akala ko pa naman mapapagaling mo ako, Mang Naryo. Hindi lang yon ang pasyenteng tumalikod sa kanya nung araw na yon. Halos lahat dahil hindi niya napagaling. Sinasabotahe kasi siya ni Tingal at ni Gaban. Lahat ng mga pinakakawalan niyang orasyon ay dinudurog ng dalawang yon. Bago magdilim nung araw na yon, dito ay nagpakita yung dalawa. Meron silang hawak na tigisang bote ng alak at walang hiyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ay babat! Ipagluto mo nga ako ng inihaw na isda. Ngayon din! At gusto ko naman, inihaw na manok. Nakita ko kasi kaninang tanghali, sa likod ng bahay nyo, may nakataling tandang. Bubwet, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kumilos ka na. Dalian mo! Sino ba kayo? Lolo! Lolo! Apo, paano kayo nakapasok dito? Hindi man lang ba kayo tinatalaban ng mga pangontra ko rito sa bahay? Kami? Tatalaban? Alam na namin ang kahinaan mo, Naryo. Wala nang talab sa amin yan. Mahinang klase. Bubwet, yung pulutan namin. Napakatagal. Nakakainip. Ito na. Apo, huwag kang susunod sa kanila. Gusto namin tikman ang mga alaga mo rito. Bago ka man lang namin pastangin, Naryo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Makapal na kung makapal. Ang sabi ko, Bubwet, ipag-ihaw mo ko ng isda. Lolo! Lolo! Dahil sa takot ng bata ay napapasunod nila ang mga ito. Ang ginawa naman noon ni Mang Naryo, napilitan siyang baguhin ang kanyang itsura para itaboy ang mga yun. Akala ko ba, Mang Naryo, ayaw mo nang bumalik sa dati mong nakagawian? Ano tong nakikita namin ni Gaban? Totoo ba ang lahat ng mga ito? Pinipilit niyo ako! Habang sinasabi yon ni Mang Naryo, hawak-hawak nito ang punyal na ibinigay sa kanya. Hoy, Naryo, alam mo ba'y ginagawa mo, ha? Itsurang aswang ka na ngayon. Tapos hawak-hawak mo ang punyal na ibinigay nung noli na yon? Baka ikaw ang tamaan yan. Baka ikaw. Hindi! Sinugod ni Mang Naryo ang dalawa at madalian naman silang nagtatakbo sa labas. Sa pagkakataon na yon, ginamit ng dalawa ang pagkakataon para yung bata ay kanilang kunin sa likod. Nawala yung bata. Saan siya napunta, Tingal? Ewan ko! Di ko alam! Ang hindi nila alam, yung bata ay nasa loob ng kwarto habang hawak-hawak siya ni Kanole. Dito ka lang, iho. Huwag kang lalabas, ha? Opo, Mang Nole. Yang hawak mong manok, huwag mong pakakaulan. Pupulutanin niya ng dalawa na yun. Opo, Mang Nole. Paglabas ni Kanole sa labas, nakita nilang pinagtutulungan ng dalawa si Mang Naryo. Si Tingal ay hawak-hawak yung magkabilang kamay ni Mang Naryo habang si Gaban, hawak-hawak nito sa liig ang matanda. Masyado mo kaming pinahihirapan na. Tatapusin ka na namin. Masyado kayo maraming satsat. Puro kayo salita. Ikaw na naman. Oo, ako na naman. Di pa ba kayo nadadala, ha? Kung ang matandang mangkukulam ay nagawa mong paslangin, pwes ibahin mo kami. Ganon? Wala naman kayong pagkakaiba ron eh.
Pinukol sila ni Kanole ng bato dahil meron pala itong hawak sa magkabilang kamay. Nang tinamaan yung dalawa, agad silang tumilapon. Akin na yan, kapanalig. Ito na. Tama rin yung sinabi nila. Dapat hindi ka nagbabago ng anyo. Mula sa pagiging normal hanggang sa pagiging aswang. Lalo na't paghawak mo to. Dahil ito ay merong sariling buhay. Buti na lang, hindi ito kumilos at kusa kang patamaan. Kasi nga, mahina ulo niyan. Isa ka pa. Lumapit ka nga sa akin. Ayoko! Ano kala mo sa akin? Ha? Mahina ulo? Hindi ako kasing hina ng ulo ng matandang katabi mo. Lalapit ka o gagawin kitang abo? Ano? At paano mo ako gagawing abo? May lalabas bang apoy sa mga kamay mo? Ha? Tumahimik ka. Kayang-kaya niyang gawin yon. Ano? Paano niya gagawin yung gaban? Paano? Sa aking pagkakaalam, ang taong yan ay merong tangan-tangan na sibat ng kalangitan. Ganon. Wala naman akong nararamdaman sa'yo. Pero, magaling ka pala. Inuulit ko, lalapit ka rito o hindi? Hindi! Bahala ka na dyan! Alis na kaming dalawa! Sa pagtakbo ng dalawa, agad silang nagkahiwalay ng landas. Walang kahirap-hirap nang dakmain ni Kanole sa batok si Tingal at agad nang inudngod sa lupa. Ang ginawa naman noon ni Mang Naryo, binalik sa dati ang dati niyang itsura, hinawakan sa magkabilang paa si Tingal at hinampas sa puno. Ano? Lalabang ka pa? Ha? Matandang Naryo, ang makasalan ng kalahi namin ang nagbabagong buhay ko, no? Marami ka pang sinasabi Dahil sa marami pang sinasabi si Tingal, kinuha niya ang punyal kay Kanole at tinanggalan niya ito ng alangala. Hiniwalay din yung ulo sa katawan. Tama lang yan. Makulit sila eh. Kanole, anong gagawin natin sa katawan? E di gagawin nating abo. Si Gaban naman, dahil sa ito ay pinakapinuno, may karapatan itong mag-utos ng kanyang lahi. Sinundan ni Kanole at ni Mang Naryo si Gaban habang ito ay nasa kanilang kuta. Kasalukuyang nakaharap kay Gaban ang puro kalalakihan at nagmamando. Sinasabi nitong nariyan na ang papatay sa kanilang lahi. Ikinagulat din ng maraming mga kalalakihan dahil naroon si Mang Naryo. Imposible! Si Mang Naryo! Uubusin ang lahi natin! Gaban! Di ba't kalahi natin si Mang Naryo? Huwag kang makulit. Oo, kalahi natin siya. Pero banta siya sa ating lahi. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Sugurin niyo na ngayon si Naryo. Hindi! Hindi, Gaban! Walang susunod! Wala! Dahil sa hindi napasunod ni Gaban ang mga kalalakihan, siya mismo ang kumilos at pinag-aasbaran ang mga kalalakihan. Ano, Gaban? Ngayon alam mo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong pasunurin ang iyong lahi. Wala kang kwentang puno nila. Purong kasamaan ang isinisiksik mo sa kanilang isipan. Mang Naryo, hatulan mo na siya. Pagkakataon mo na ito. Sige. Gaban, lumapit ka sa akin. Halika! At bakit ako lalapit sa'yo? Hawak-hawak mo ang punyal na yan? Gaban, pagkakataon ko na ito. Mabilis ang pagkilos ni Mang Naryo at agad niyang naundayan ng 2 beses na saksak sa katawan si Gaban, habang ang mga kabinataan ay mga takot na nagsigsilayo. Binantaan kasi sila ni Mang Naryo na wag silang makikialam. Wala naman talagang nakialam hanggang sa tuluyan ng natadtad ng saksak ang katawan ni Gaban, dahil sa hindi naman niya kayang basta paghilumin ng kanyang sarili. Dahil nga sa punyal na yon, tuluyan na siyang binawian ng buhay.
Nakita nyo na, kayong lahat dito na mga kamag-anakan ko. Alam kong kilala nyo si Matandang Naryo. Ako ang tularan nyo. Lisanin ang dating nakagawian. Magbagong buhay dahil ito ang pinakamasarap sa pakiramdam. Ano? Mang Naryo, dati na pong naikwento ng mga magulang namin kung sino kayo. Oo, at dati raw po kayong masama noon. Pero alam nyo ba, simula ng pamunuan ni Gaban at ni Tingal, ang ating lahi, gusto na namin bumaligtad. At isa pa, kayo ay aming iniidolo. Gusto namin kayong hanapin para tularan ng inyong mga ginagawa, pero pinipigilan kami ni Gaban at ni Tingal. Kung ganon, iniidolo nyo pala ako. Maraming salamat. Sana'y patuloy na ang pagbabago ng inyong buhay. Ngayong wala na si Gaban. Alam niyo ba, Mang Naryo? Pinangarap ko ring makalis dito. Makalayo. Ayoko ng ganitong buhay habang buhay. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Salamat.